Ayan ang title natin. Purapor, kailangan na nga bang ibalik dahil nag-aalala ang kanyang nanay? So nag-worry lang ako mga kababayan, no? At syempre gusto ko rin makuha yung opinion ninyo, no? Doon lang kami nagulat mga kababayan na sa pulis bigla. Pero syempre wala kaming hidden the agenda, wala kaming kinakatakutan dahil maayos ang aming hangarin. Nakakapagtaka sa tagal ng palaboy-laboy ng ilang years, now lang sila nag-alala. I smell something fishy, Daddy Frankie. Based lang sa kutob ko. Shoutout po sa lahat. Magandang gabi po. Kumusta po kayo? Sa lahat ng mga kababayan natin, magandang gabi po. Shoutout po sa Team Daddy Frankie. Amin ya kababayan kung taga Pangasinan, masantos ya labid si kayo namin. Ganon din po sa mga kababayan natin sa Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang gabi. Nag-dinner na po ba kayo mga kababayan? Ayan, kami po tapos na. Medyo maaga nag-dinner ang Team DF dahil nga po may pag-uusapan tayo. No? Ulam namin, gulay. At pag mga gusto ko lang makuha yung side at saka mga opinion ninyo. Pero syempre, bago tayo magpatuloy mga kababayan, maglalambing naman si Daddy Frankie. Paki-share naman po ito. Pa-heart na rin po. Paki-like na rin po. No? Patamsak po. Yan. Wala pong bayad yan. Maraming salamat. Shoutout sa mga taga Surigao. Ayan, General Luna. Ayan, mga kababayan natin dyan sa Surigao. Ayan, mga kamag-anak namin dyan sa Campinganon, Maribuhok, Surigao del Norte. Ayan. Huwag na natin patagalin to. No? At syempre kay Kuya Bal, shoutout nandyan sa likuran. At syempre, sa ating may gawa nito, si Kuya Rab, saka si Christian, dyan sila sa likod mga kababayan ng aking team, kay Jesse, kay Boss JB, kay Sam Motovlog, lahat ng aking kasamahan, lahat ng aking team, yan. At syempre, si Aling Rochelle, ayan, sabi ni Chari Pamitan, please support Aling Rochelle, ang aking paboritong asawa. Ayan, nandyan siya sa loob ng kwarto mga kababayan, medyo not feeling well si Aling Rochelle. Trangkaso yata. Yan, kasi galing kami actually kararating namin dito mga kababayan. Galing kami sa Makati. Pagod. Tapos biniyahe ko sila. Actually ako ang driver din. Kasi yung isa natin driver may lakad. No? Pagaling ka, honey. Ayan ang title natin. Purapor, kailangan na nga bang ibalik dahil nag-aalala ang kanyang nanay? Inimbestigahan namin yan mga kababayan. Kung mapapansin ninyo or babalikan natin yung upload. Kasi actually, tiga doon yan sa lugar ni Sam Motovlog. Tapos si Kuya Sam ang unang nakakita. So tumawag siya sa akin. Daddy Frank, kasi day off ni Sam and then pabalik po siya rito, nadaanan niya yan, nakita niya yan. Tapos tumawag siya sa akin, sabi niya, Daddy Frankie, pwede ko bang i-cover to? Alamin ko yung status niya kasi nakakaawa yung sitwasyon. Sabi ko, bakit? Ano meron? Isang nanay na depressed, which is si Purapor nga po yun. Tawagin natin siyang Purapor kasi mas kilala siyang Purapor mga kapatid. Sabi ko, sige, alamin mo muna yung sistema, sitwasyon. Kasi talagang sa mga ganitong sitwasyon mga kababayan, pinapakiramdaman or inaalam namin, di ba, kung matatandaan nyo yung unang-una, hindi talaga kami basta-basta kukuha hanggat hindi namin nakukuha yung side ng family. Dahil sanay na po ako, kumbaga, talaga magkakaroon ng problema. So, nakatatlong upload si Sam. After 3 upload ni Sam, although sa page natin, syempre, ganon yung rules sa Team Daddy Frankie. Lahat naman ng expenses ng Team Daddy Frankie yan. At yan ay napagkasunduan namin lahat. After 3 upload ni Sam, yun, sinasabi nga rin ni Sam na kailangan mag-message ang kamag-anak. So, wala kaming nare-receive na message from kamag-anak.
And then, napag-alam-alaman namin sa mga sa mga tao sa palengke, kung saan-saan, dito rin sa message na more than 10 years na talagang pakalat-kalat lang. Kung ano yung nakikita ninyo kay Ate Maricel nung nandito sa amin, ganun din po yan sa palengke na talagang nakabra lang, naka-short lang. Kung ano yung nakikita nyo nung inano ni Kuya Sam Motovlog, ganun talaga. So, sabi ni Kuya Sam sa akin, ayaw sumama sa akin. Siguro pag ikaw pupunta, baka sasama sa'yo. Kasi wala namang, nagre-reach out kami sa mga kamag-anak eh. Diba, pinuntahan, sa last upload ni Sam, pinuntahan pa sa lola daw. Pero, hindi naman yata, iwan ko kung totally lola. Pero doon sa napuntahan, wala namang bahay. Kumbaga, may nakasabit lang na duyan. May nakasabit lang na duyan. Tapos yun, malamok, maputik. No? Ayan. Wala talagang bahay, as in, nasa gilid lang, makikita yan. Kasama pa nga yung, nag-iisang mahal ni Kuya Sam dyan, pinaliguan nila. Kasi syempre hindi pwedeng lalaki magpaligo. No? Wala talaga nag-ano. So, request ng ating mga kababayan, Daddy Frankie, dalhin nyo na po, dalhin nyo na po. So, yun, awa ng Diyos, nadala namin sa madaling kwento. Ito po naging problema, mga kababayan. Nagulat po kami kahapon ba yun na isang araw, nag-message ang police station ng Anda. Ayan. Ayan. Nandito kasi ang nanay ni Maricel Acapurapor. Nag-aalala daw siya. So, yun. Nakikipag-ugnayan naman kami. So, nag-worry lang ako mga kababayan at syempre gusto ko rin makuha yung opinion ninyo. No? Pero syempre bago tayo magpatuloy mga kababayan, alam kong nakukuha nyo yung kwento dahil napanood nyo na yung iba. Ayan. Sabi ni Arok Nila, bayan, nag-aalala pala sila. Bakit pinabayaan nila na mag-isa at palaboy? Parang alam ko na ang mangyayari. Hawig kay Nancy. Naku, wag naman po sana, no? No? Yun lang ang iniiwasan natin mga kababayan. Kasi ang intention lang talaga natin is maging okay sana, no? Si Ate Maricel. Yun lang ang yun lang ang worried ko mga kababayan. Kasi nung dumating dito si napa-check up na po namin. And then nakadalawang check up na po. Yun nga lang, syempre, hindi namin pinapakita yung ospital at hindi namin sinasabi yung lugar kung saan kasi para hindi tayo ma-violation. Pero nakadalawang check-up na at okay naman sana dito. Pero yun lang, hindi ko alam kung anong magiging final sa usapan namin. Yun nga, marami tayong nababasa sa comment section na ilang taon na po na pagala-gala, bakit daw ngayon at bakit sa pulis pa daw nagpunta agad. Although, siguro pag lumugar ako sa sitwasyon ng magulang, talagang ewan ko, no? Sabi ni Merlin Sulata, nag-aalala pala sila, bakit nila pinabayaan kung kailan meron ng nag-aalaga? Saka sila, malalaman natin yan mga kababayan kasi gusto daw nilang makausap si Daddy Frankie. So, medyo busy lang ako. Kaya nung mapansin ninyo, kasi magkasunod yung second check-up ni Ate Maricel, June 3, and then si Ate Lisa, June 4. Yung second check-up ni Ate Maricel, nakasama pa ako. Pero nung June 4, ipinaubaya ko kay Sam and team. Wala ako dahil nasa Makati po ako. Dahil nga regarding din sa business at saka medyo hindi maganda yung pakiramdam ni Aling Rochelle.
Kaya kailangan ko talaga pumunta. Di ba? Sayang ang naumpisahan pagpapagamot ni Maricel kung tatapusin ng family ang laban ni Ate Maricel sa buhay imbis na matuwa sila kaya di natin alam ang pakay. Yes po, yun ang hindi ko pa alam mga kababayan. Tsaka syempre medyo gumastos na rin tayo. Although sa akin wala na problema yun eh. Kumbaga kasama na sa buhay natin yung gastos. Kasi ang goal ko talaga mga kababayan, masaya ako pag yung tao na pakalat-kalat tapos napagaling ng Team Daddy Frankie. Parang masaya kami. Nagsiselebrate kami pag may turnover kami sa pamilya na ganun. Sabi ni Ma'am Krasi Joy, yun na nga mga kababayan, kung kailan nasa kay Daddy Frankie may concern na. Ilang years na nasa lansangan. Hindi lang 10 years. No? So, sana hindi magaya dun sa mga nauna. Kung panoorin na lang muna sana nila, mapapanood na lang sana nila na nandito naman. At saka, yun, hindi lang naman siya mag-isa. Hindi natin alam kung ano mga nasa isip, pero mapapanood naman. At saka si Ate Maricel, alam niyang ingatan ang sarili niya. Kumbaga, alam niya pag inaabuse, alam niya kung sinasaktan siya or what. Unless nakagustuhan niya yung mangyayari or yung gagawin. Di ba? Rupina Siobalayan, we support you, Daddy Frankie and team, especially Mami Rochelle. Thank you so much po. So, ayun, abangan natin mga kababayan, sa palagay nyo po, paano kasi parang may nararamdaman ako kasi actually, nagkausap na kami sa phone pero hindi masyado maayos yung usapan. Basta ang last na usapan namin, gusto nilang makausap si Daddy Frankie. So, pupunta kami doon. Ingat po kayo, Daddy Frankie, sa mga wakwak gaya sa nangyari kay Sir Tikram. Naku po, yes po, Kausapin ka, Daddy, kasi sasabihin nila na sila mag-aalaga. Ang hirap naman ng kalagayan nyo, Team Daddy Frankie, kasi kung kailan napagaling na tapos ito na naman, kukunin na naman ng pamilya. Sa amin kasi mga kababayan, ayaw din naming masayang yung pagod effort. Kasi once na dinala namin yung isang pasyente sa pagamutan, talagang gugugol kami ng oras, minsan maghapon, tapos abutin ng gabi dito. Okay lang kung talagang kukunin at maalagaan nila, why not, di ba? Good. Sana, kasi pamilya. Pero ang tanong kasi dyan mga kababayan, bakit kasi umabot pa ng ilang taon? Diba? Tama ho kayo, Daddy Frankie. Tulad ng isa na pinagaling mo tas biglang inayawan ka. Siyempre, masakit din sa amin yun. Pero, mabart naman yung nanay niya. God bless po from San Pedro, Nueva Ecija. Although si Lola mga kababayan, medyo may edad na eh. Tapos sabi niya, ito yung palaisipan sa akin mga kababayan. Nanay ni Miss Maricel, may edad na at sinabi niya sa akin, hindi po siya nakakapanood. Hindi siya nakakapanood sa amin. Pero, kung titignan natin mga kababayan, siyempre, sa hirap siguro ng buhay, kaya hindi na nila na-absorb. Kaya napapabayaan nila. Pero bakit biglang parang gustong kunin? At ito pa, bakit? Sabi nga na isang comment section, bakit sa pulis bigla?
Ay samantalang bago kunin namin or yung last na upload ni Sam, ipinaalam pa doon sa tinitirhan, nagpunta pa doon si Kuya Sam. Tapos nung ako na nagpunta, syempre nagkataon na nandoon siya sa palengke. And then nag-iwan din ako ng message na sa mga kamag-anak para mas lalo at mas madali na mapagamot, maipag-ugnayan sa amin, mag-iwan lang ng message. Doon lang kami nagulat mga kababayan na sa pulis bigla. Pero syempre wala kaming hidden the agenda, wala kaming kinakatakutan dahil maayos ang aming hangarin, kaya nakipag-usap din ako sa police station. Wala rin kami naging problema sa police station mga kababayan. Okay naman nung in-explain ko ang lahat. Okay naman sa police, wala kami naging problema. May hidden agenda po yan, Daddy Frankie. Gusto po siguro nila na huwag naman po sana, no? Kasi ang ano lang natin is magtulungan sila. Sa akin naman mga kababayan, walang problema kung mga maliliit na bagay. Nakakapagtaka sa tagal ng palaboy-laboy ng ilang years, now lang sila nag-alala. I smell something fishy, Daddy Frankie. Based lang sa kutob ko. Sabi yan ni Lisel Padilla. Maligalig na nga si Ate Maricel eh. Nagliligalig din yung family ni Ate Maricel. Hindi man nila mapapagamot ng maayos. Watching from Lingayen. Hello po. So doon lang ako kinakabahan mga kababayan kasi mahirap kasi yung nasa kalagitnaan na tayo ng gamutan. Siyempre, hindi rin kumbaga yung gamot hindi rin basta-basta mga kababayan, di ba? Tapos biglang mauudlot or what, medyo nadadala na rin ako minsan mga kababayan. Kaya ito'y pinag-iisipan naming maigi. Pinag-uusapan namin ng team at saka hindi natin alam mga kababayan. Ayan. Nasa lansangan noon si Maricel, hindi nila hinahanap nung ilang taon na si Maricel sa lansangan. Tapos ngayon nasa kay Daddy Frankie nag-aalala sila from Alcala, Pangasinan. Sabi ni Isabelita Pinto. Baka inisip nila na pag nakuha na nila biglang yaman sila. Di nila alam na pinapagamot lang ninyo ang mga nakukuha mong nagpapalaboy-laboy sa lansangan. Kaya lesson learned about kay Nancy. Yes mga kababayan, kasi akala kasi ng iba akala nila purkit nabablog or what, malaking pera na. Pero hindi ganun kadali mga kababayan, no? Hindi ganun kadali. Baka ayaw nilang gumaling anak nila sa tagal-tagal na nasa lansangan si Ate Maricel, ngayon lang sila nagkaganyan. Ngayon na may nagmalasakit sa anak nila at saka naman sila ganyan. Actually mga kababayan, kahit ilang araw pa lang sa mga inaalagaan kasi talagang focus kami. Kasi yun ang kumbaga, china-challenge ko rin yung sarili ko mga kababayan. China-challenge ko talaga ang Team Daddy Frankie, ang aking mga kasamahan. Kaya na sinabi ko, masaya kami pag may napapagaling kami. So, ibig sabihin kasi para sa akin, parang napakahirap isipin na wild. Di ba? Wild yung tao. Tapos, ilang taon na. Tapos, mapagaling na, kumbaga, gagaling sa tulong ng Team Daddy Frankie, sa effort ng Team Daddy Frankie at sa gabay ng Panginoon, parang napakasarap pakinggan pa. Parang achievement talaga sa Team Daddy Frankie. Kaya masaya kami. Kaya yun ang gusto namin. Diba? At higit sa lahat, syempre, yan ang kinalulugdan ng Panginoon. Pero syempre, kung yun na, hindi nga pare-parehas mga kababayan. Basta sa akin po, sasabihin ko sa inyong lahat mga kababayan, no? Ayaw ko po ng may gulo. Kaya kahit sabihin natin, diba, kalagitnaan na yan or almost done, almost 80% na tayo, kagaya kaya ayaw ko na kasi ayaw ko talaga ng gulo. Pag sinabi nilang Daddy Frankie, exit ka na, kami na, kaya ko na, aalis po ako. Dahil silang mas may karapatan. Dahil pamilya nila especially. Kamag-anak, di ba?
Ingat ka po, Daddy Frankie, baka scam na naman po yan tulad nung kay Bandam. Yan. Okay na po si Bandam, mga kababayan, kasi tinanggal na namin ang messenger. Yan. Speaking of Bandam, kasi si Bandam talaga ano yun, mga kababayan, isipat. Yun ang ayaw kong mangyari, mga kababayan, makipag-away, di ba? Sabi ni Panyang Ohama Vlog, di nila alam ang hirap ng ginagawa ng content creator, pati pamilya mo, nawawalan ka na ng oras para sa pamilya mo, para lang makatulong sa ibang tao. Yes po. Talagang aminado po ako dyan, mahirap. Pero para sa akin talaga, minamanage ko rin para sa pamilya ko. Kaya nga marami akong mga kasamahan, kagaya nakaraan, kailangan ako sa Maynila, so sibat ako. Sinabihan ko ang aking team, o kaya nyo yan. Kaya kinakausap ko ang aking team na not all the time nandyan si Daddy Frankie, total pagtulong charity ang plano namin. Kaya kahit si Sam una kong tinuturuan, minsan siya yung maghuhos. Yun, ganun po yun. Kasi pangit din pagka pabayaan natin ang ating pamilya. Lalong-lalo na yung mga anak ko, nag-aaral, nagka-college. Tapos yung bunso ko, nag-i-start, 6 years old. Talagang naglalambing po yung mga yan. Kaya, yung minamanage ko. So, may mga time talaga, mga kababayan, na maghapon kami dito, alas 8 ng gabi, kasi dalawa naman yung ating driver. Pag nakita kong kaya nila, sibat kami. Sabi ni Lisel, ML Mission TV, ang gwapo mo ngayon, wala ka kasing sombrero, mas gwapo pala. Ay, thank you. Ang Gcash. Huwag ganon. Kulay lang. Salamat po. And Daddy Frankie, super po ang pagtulong mo. Napakabait niyo po at delikado pa po ang mga yan. Kasi di natin naisip, pero kinukuha mo sa diplomasya. Ingat ka palagi. Yes po, gusto ko talaga kasi mga kababayan, china-challenge yung sarili ko. Kaya kung mapapansin nyo, talagang kung hindi ka po sanay, maubos ang pasensya mo. Di ba? Pero pinasok namin to, gusto namin to. Kaya yan ang lagi kong sinasabi sa aking team. Kung pagod kayo, o galit kayo, may problema kayo, magpahinga kayo. Wag nating wag natin idamay itong mga alaga natin. Kasi masiselan yung mga yan. Pag nakitaan ka nila ng nakitaan ka ng mainit na ulo or padabog ka sa kanila, hindi sila gagaling, mga kababayan. Ayan. Diba? Gracie Joy, thank you so much. Mabuti na lang, very supportive si Ate Beautiful Rochelle. God bless to the family, Daddy Prime. Yes po, thank you so much po. Lagi lang naman nandyan yan si Aling Rochelle. Pasensya na kayo kung madalang talaga nyo siya makita. Dahil siya po ang nagmamanis ng mga business namin doon. Yun. May nabasa ako dyan minsan, sabi nila, pinagkakakitaan ko daw tong tapos dumadami daw yung sasakyan ko sa pagbablog ko. No? Mabanggit ko lang, mga kababayan, bago ako mag-vlog, 7 na po yung mga sasakyan ko. Ang dami na po. Kasi ang business namin, mga kababayan, supplier kami ng mga jobs. Supplier kami sa mga Japanese restaurant. Yan, nagsusupply kami around Metro Manila. Marami. Yan, matagal na yan. Kumbaga, I think 17 years, 17 years. Before, dati restaurant ang business ko talaga. Nung pandemic, sinarado ko yung mga Japanese restaurant ko dito sa Olongapo. Kaya wag naman sana sasabihin na dito lang. Hindi po. Kung ano yung nakikita nyo, bahay ko to. Bago pa ako mag-vlog, bahay ko na to, mga kababayan. For your info lang po doon sa nagsisilip sa akin. Dito na nawawala tayo sa usapan. No? Kay lang tayo, kay purapur muna tayo. Kasi talagang palaisipan sa akin, at ayaw kung mag-isip kayo or magtaka kayo kung sakali or kung anong mangyayari sa usapan namin. Pero ipag-pray lang natin, mga kababayan, na sana yung thinking nila
is para sa anak nila, para sa ikagagaling ng ating kapatid na si Miss Purapur. Ayan. Yan. Huwag nyo pong ganyanin si Daddy Frankie, businessman po yan siya bago siya mag-vlog. Yes po. Yan. Bukod doon mga kababayan, ba sabihin nila nagyayabang tayo. Ito sinasabi ko lang para, kasi sa totoo lang napakahirap po mag-vlog, although hindi mahirap pag masaya ka sa ginagawa mo. Ayan. Ayan, sa Tatay Ruben 2.0, matagal na yan na may business si Daddy Frankie. Yes po, nagsisimula pa lang akong mag-vlog noon. Nakikita na nila na sa likuran ko yung aking business. Ang hilita dagdag, kung sino man ang naiinggit sa buhay meron sa isang tao, magsipag din kayo at matutong makontento. Ayan. Sa kanya, sa kaya nyo sa buhay. Yes po. Always tayo mga kababayan, always happy. Makontento lang tayo kung ano meron tayo. Huwag nating kakalimutan na sabi nga sa Bible mga kababayan sadyang may nauuna at sadyang may nauhuli. Kaya kung nagkaroon yung isang tao ng ganito at wala pa sa iyo, sipin mo na lang na darating din yung para sa iyo. Di ba? Okay. So balik tayo dun sa nanay ni para sa akin mga kababayan, sa nanay ni Miss Purapur, kung sa nanay lang niya, kasi sa usapan namin nakita ko matanda na at alam kong mahirap din ang buhay, kung para sa kanya, kaya natin tulungan, pwede natin bigyan mga kababayan, maliit na bagay, tutulungan natin. Huwag lang magkaroon ng ibang, mahirap magsalita mga kababayan. Pero gaya na aking sinabi, kung ang nanay lang niya makikipag-usap sa akin at para sa kanya halimbawa, walang problema kay Daddy Frankie. Dahil yan po yung mission natin. Yung tumulong, makatulong sa kanila. At mas masaya ako kung makikipagtulungan sila, suportahan nila ako na mapagaling yung anak nila. Na wag nilang ayan si Kuya Bal, gwapo na naman. Nai-interrupt talaga ako pag gwapo pinag-uusapan No? Di ba? Basta may pagtulungan lang sila mga kababayan kasi sayang talaga. Sayang yung nasimulan na natin. Lalo na sa mga pagbili natin ng gamot. No? Hindi biro-biro yung gamot. Sabihin natin yung gamot mga kababayan, matitiis ko pa di ba? Pero yung pagod po, yung puyat, mahirap, no? Just keep on helping po. If yun po ang nagpapasaya sa inyong puso, go ahead po. Ayan, God bless po sa inyong lahat. Thank you so much, Amalia Corazon. Ayan. The truth, take care po from Goldsboro, North Carolina, USA. Thank you so much po. The truth. Ayan. Ibang klase yung pangalan Thank you so much po. Yes po. Ano naman mga kababayan, sa trabaho ng Team Daddy Frankie, wala kaming hinahide or what. Kaya, although naniniwala doon at thank you so much sa mga sinasabi, mag-iingat talaga. Kasi alam nyo, medyo delikado rin talaga to. Pero gaya natin sinabi, hindi ako natatakot or what kasi wala akong ginagawang masama. Pag sinabi nilang wag, ayaw nila, binabalik ko kaagad. Gaya ng nangyari kay sa mga nauna, di ba? Di ba? So, walang sapilitan. Kasi ang sa akin, marami pa po tayong hindi nakikita. Marami pa tayong mas dapat tulungan kung talagang pagtulong ang gusto natin. Kaya abangan po natin yung pag-uusap namin ng nanay ni Ate Maricel. Pero sabi naman niya, maghihintay siya doon. At yun, sa police station, nakipag-usap ako through phone. Kasi nung nag-text sila sa akin, tinawagan ko kaagad kasi ayaw kong magkaroon ng problema. Ayaw kong magkaroon ng kaso. In-explain ko kung ano yung hangarin ng Team Daddy Frankie. At naramdaman ko rin sa police station pa lang, talagang nagpapasalamat din sila sa akin kasi alam din nila at kilala rin pala nila si Purapur na matagal na talagang pakalat-kalat dyan. Diba? Kumbaga, syempre, ang sabi sa akin, pasensya ka na, Daddy Frankie,
ginagawa lang namin yung trabaho namin. So naiintindihan ko naman naiintindihan ko naman, at pagdating sa mga ganung usapin, hindi na rin bago kay Daddy Frankie. Kasi sa larangan ng social media, sa pagbibusiness, kumbaga hindi na bago sa amin yung mga ganyan. Yes, Daddy Frankie, magtayo kayo ng business. Yung ang way para makatulong sa maraming tao. Ayan, don't give only fish. Ayan, teach them how to catch a fish. Yes po. Ayan. Pero sige, alam nyo mga kababayan, pagdating sa business kasi, kanya-kanyang linya yan at lahat yan pinag-iisipan, no? Pinag-aaralan. Kasi kung hindi natin linya, sa business hindi biro-biro. At saka kailangan yung business na itatayo natin, yung hilig mo at kagustuhan mo talaga. Kasi pagka ang isang bagay na hindi mo passion, napakahirap gawin. 'Di ba? Kasi sa akin, ang passion ko talaga magluto before. Pero ngayong nagkaedad na tayo, kaya kung mapansin nyo, lalaki ng kamay ko kasi talagang malalaking kawali. Yan, malalaki yung kamay ko. 'Di ba? Talagang kawali, wok. Talaga ilang taon na ako sa restaurant, mga kababayan. Medyo napagod din ako. Kaya nag-switch ako sa pagsusupply sa mga restaurant. So, minamanage na lang namin. Kaya iba-iba ang sasakyan ng Daddy Frankie. Di ba? Oo. Kaya po iba-iba ang sasakyan namin. May truck, may malaki, may maliit. At karamihan pick up. Kasi malaki at saka mabilis. Di ba? Ayan. Mapapansin nyo si Ate Maricel na listen na po yung pag-make up niya. Minsan-minsan sa lips na lang, pinagbawal na namin. Unti-unti. Kung may mga napanood kayo mga nakaraan, lately upload lang yan. Pero sa ngayon mga kababayan, medyo okay na. Tapos hindi na namin pinapakape kasi nung pagdating dito, kape ng kape. First day, second day, hinahayaan lang namin. Third day, pag napainom na namin ng gamot, unti-unti na namin babaguhin. Hindi binibigla yan. Kaya yung sinasabi nila minsan na, di ba, Daddy Frankie, bawal lang kape? Una, pangalawa, hinahayaan lang namin. Kasi pagdating dito mga kababayan, ops, bawal yan. Talagang papatupad mo na yung batas agad. Magwawala yan. Kukunin muna natin yung loob niya. Kumbaga, may mga proseso po tayo, hindi basta-basta. No? Kaya mga kababayan, yun, lagi lang tayong mag-iingat saan man kayo naroroon at sa lahat ng naka-tune in lagi sa Team Daddy Frankie, maraming salamat. Pa-share-share lang po yung mga videos natin para mas makatulong pa tayo. No? So, anong oras na mga kababayan, hindi ko na masyadong pahabain. Lagi kong sinasabi, maraming salamat po talaga. Kaya kahit anong hirap, kaya kung mapapansin ninyo, pati sa paglalakad, lahat ng anggulo, lakaran, hindi nahuhuli si Daddy Frankie. Kasi laking bukid po ako. Laking hirap tayo. Kaya sanay tayo, kaya kung mapansin nyo yung mga kasamahan ko, huli sila lagi sa lakaran. Kahit saang anggulo sumasabay. Salamat talaga sa inyong lahat. Hindi magagawa ng Daddy Frankie ito kung hindi dahil sa inyo. At salamat din mga kababayan. Pakisupport din itong aking mga kasamahan sa page nila, no? Para magkaroon din sila. Para maging happy din mga kababayan, pandagdag din yan. Lalong-lalo na sa kanilang mga pamilya. Although mga kasamahan ko mga kababayan, may sweldo din yan. Diba? Pero syempre, iba din pagka ano. Kaya please, support din natin sila sa Kuya Sam Motovlog, Kuya Rab Official, Kuya Rismoto, tapos si Kuya JC Official. Wala na yung Boss JC. Nahack po yun mga kababayan. Ayan, kaya, JC Official na ba o Kuya JC? Kuya JC Official. Sa page po, Kuya JC Official. Ayan, yung JC Official sa YouTube po yan. No? Support po natin sila mga kababayan. At syempre, si Chari Pamitan, meron din yan mga kababayan. No? Siya po yung moderator ng Team Daddy Frankie. Kaya salamat. Hindi nyo nga lang nakikita madalas. Pero si Chari Pamitan, sa mga hindi nakakilala at hindi nakakalam, yan po yung paboritong asawa ni Kuya Rizky. No? Ayan. So, mga kababayan, hindi na po tayo masyadong magtatagal.
maraming salamat po at magandang gabi po sa inyong lahat. Thank you so much. Thank you so much and God bless po.